Welcome to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship. Ato abito ng hymn of praise. As gather. Mga igsoon, sa usa ka semana, kausa ra kita magkita. Apan dili lilong sa Ginoo nga ikaw ug ako adunay mga kasinatian. Sama sa mga istorya sa kinabuhi sa panahon ni Noah, ug atong nabasa dili pa lang dugay, si Noah mga igsoon ang iyang kasinatian dili basta-basta. And this is the first history of the earth nga nakasinabi mga igsoon o tumang kalisod ang kalibutan ni atong panahon na.
So kung adunay flood, universal flood kani atong panahon, dili nato ma-expect or ma-expect pagyapon nato karon nga anaa gihapon kining mga dilubyo na pwedeng mahitabo sa atong mga kinabuhi. Ang importante lang yung mga igsoon na kung muabot o naamang yun kanunay present sa atong kinabuhi, ang importante nga aduna tay Dios na magupod kanimo o kanako. Mao lang gid pinaka-importante. Nakita na to mga igsoon ang flood sa China sa milabay mga bulan o gani sa Luzon. Hangtod karon nakasinati pa sila gyapon og pag-apaw sa daghang mga sapa. Di naglutaw-lutaw mga igsoon ang mga ilang mga kabtangan, ang ilang mga sakyanan. O gani ang ilaha ganing dalan nga kasada nga national highway, dili na nato makita nga dalan pa man ni. Walang dagat naman ni. Di ba? Pero luyo niya ng tanan, murag na-enjoy lagi hapon ang mga tao. Murag ang notion sa mga tao, ang una-una sa mga tao, murag normal na lang. That means nga, na-immune na lang yun sila. Dili na sila mahadlok, dili para sa una nga magminatay yun sila og tiyaba o mga igsoon. Ug unsa kini kahimtang sa atong panahon karon. Mga igsoon, nasayran nato nga ang tanan mga panghitabo ining kalibutan na adunay mensahe ang Dios. Gani sa panahon ni Noe mga igsoon, sa whole chapter of Genesis chapter 8, makita nato diri ang grasyas Ginoo. Nga bisan taliwala mga igsoon nga nagbuhat si Noe og arka, sa iyang pagbuhat mga igsoon naghatag siya panahon. Naginahanglan siya mga katabang. Naginahanglan siya og mga kauban aron nga madali pagtrabaho ang arka para sa tigumanan sa mga taong buot lugason sa Dios o buot magpaluwas sa ilang kaugalingon. O mao kini mga igsoon nga adunay Dios nga nagpatigayon, adunay Dios nga nagplano apan sa tulog subo pamalandungon na aduna po'y mga tao na dili ganahan sa pamaagi o mga plano sa Dios. Kay gusto naman po ang mga tao nga magpadayon sa ilahang plano nga dili kauban ang Dios. So unsay nahinom unsay sampudanan nining tanan. So nakita nato mga igsoon sulod sa 150 ka adlaw daghan ang mga kinabuhi nga nakalas. Di ba? Daghang mga mananap nga nakalas gawa sa wala mosulod dito sa arka ni Noe. Daghan kaayo dito ang mga kinabuhi nga nakalas. Hapit po gani unta ang pamilya o mga sakop ni Noe. Kung wala pa sila motuog ang Noe, maapil sila sa kamatay na sila malumos sa tubig na naglapaw hangtod sa bukid na di na gani makita ang bukid mga igsoon. Atong hinungduman mga igsoon nga ang location, ang lugar kung asa nahimutang ang arka nga pagbuhat, bukid ko siya. Apan nakita nato sa latod nga pagkastorya, ang bukid nahimo na siyang dagat tungod sa tubig nga pinakadaghan nga niapaw hangtod sa pinakataas na bugtod mga igsoon. Gani, bisan gani kung mulangoy ta o kita kabalo mulangoy, bisan gani og tagaliog ra nato mga igsoon, mamatay magkalita o dili ka maka iskapo sa tubig. Panalitan mo, drone na ta dito napita, mulundag na ta dito napita, hindi ka iskapo. Unsa pakaha ng lapaw sa bukid mga igsoon ang tubig. So, nakita nato dito mga igsoon ang grasya, diin utong sa musulod sa arka ni Noe, bisan dautan pa, gidawat maluwas. Mausap na karon mga igsoon, ang arka ni Noe nagrepresentar ni Jesus Christ. Na kung ang tao mga igsoon adunay Kristo, musulod siya diha sa grasya sa Ginoo, dili sa balibaran sa Dios. Bisan unsa ka pula mga igsoon ang atong mga sala, dili na lang taon sa Ginoo. Iyaha ka ng papution sama sa balahibo sa karnero. So karon mga igsoon atong dad-on kining maong Domingo mga igsoon Setyembre 8, 2024 sa atong tema nga naguluhan Noah's Deliverance.
ato na ning gitaytulan sa Noah's deliverance tungod kay makita nato mga igsoon ang mensahe ni Noe sa panahon sa iyang mga pag-antos. As I said, walay i-deliver sa Ginoo kung walay mag-antos. Wala ko'y maluwas kung walay deliverer. Kinsa may deliverer? Si Jesus Christ mao ang deliverer. Sa dili pa kong musulti mga igsoon mapadayon sa atong mensahe, adun na ko'y gamay kaayong istorya sa kinabuhi. Nakita man nato mga igsoon kana bang usahay magud mga igsoon ang kini bang pag-antos o kini bang mga kalisdanan, kini mga problema diabot ni sa atong kinabuhi tungod na pud nato. Usahay wala tay pailog, usahay madali-dalion ta. Usahay ganahan natong makabot ang tanan ang gusto natong ipangayo nga dili na usahay kabuton sa Ginoo. Kaya wala nato i-differentiate between wants and needs. Wala nato na una-una ang mga igsoon. So here comes adunay problema, kalisdanan na nagtrumo sa imong kasing-kasing. Wala na ko itong anis, basuraan nalian pero time to time, mamulakaw ko, makakita doon ko sa sakyanan. Bertigo sa kitas mo kasing-kasing nga, intawon, ang ako ang 200,000 na arabiya sa sakyanan. Unya, time to time, dili makapaandar ang sakyanan. Madaot ra. So, pag amo sa eskulan, malimot ako ko kay kanigong siya ng istorya. Ha? Pag amo na po dili, magpaulit na po, makakita na po ko niya. Makainugdong na po ko. Pagkagabi, mag-ampo na po ko, Lord. Para nga di masayang yung tanan, ako naguling ibaligya. Kaya, ako lang iingnan akong isuon, sa pastora nining, iyan ang ipos-pos dito. Wala man po hindi, dahil panahon nga, ni-post ko dito, gireels na ko. Ang kababayan dito sa Negros Occidental, ni-chat na ako, ingon siya nga. Naay mo palit sa imong sakyanan. Pila iman imong baligya. Ingon ko, ako ang pagpalitan na 200,000. Pero pwede pa na mo siya ang pabukaan. So, sige siya to, after 1 week, pero wala pa to siya bago pa to siya, amo pa to siya nagamit ang sakyanan. Niyang iyo siya nga, kung musugot ka o 150, among atuon diha. So, dili ko musugot kay murag, lugi kay ko anak. To make the story short, wadyo ko disugot. Yan. Ingon siya dito nga, ingon ko 180 una 180. So karon ihangyo siya 150. Ingon ko nga, dili ko musugot. So, pag ingon na ingon siya nga, pag ingon dito nga 150 wa ko musugot, ingon siya to nga, kung ingon na siya ihatag o kuan kana 150, karon dayon ako ang among dalon diha, among atuon diha. So, wala pa dito. Karon kay murag naagapon ang guilt sa ako ang kasing-kasing na masiglantaw diha niya. Nga katuloy kayo na unta isugot pa ko. Wala na unta to. Pero ni follow up siya pagkahuman. Ni follow up siya. Isugot na nimo. Isugot na ko 150. Pero pagkatiod-tiod, ningon sana unsa man na klasihan mo sa sakyanan, manual or automatic. Pag ingon akong manual, wa na pud siya ni padayon kay ingon sa ganahan sa automatic. So ako nahimo, so natagal mo ito. Ingo ko das una-una, di man na ba ni mahalin ni sakyanana? Niana na ko. Ha? So to make the story short, sige na yun mi, ang burden, wala yun makuha, diris mong kasing-kasing. Wala yun siya makuha. Time to time, sige lagi akong ko, naarag akong diri, mura ba na bang kinanglang kang deliverance para nga makita nimo sa imong dagway, nga mahayag ka, malipay ka. Bahala na. Dili na buo ang kwarta nga imuhang gipundar. Plus napagay mo ingon nga, o ganang pagpundar kag sakyanan, o ya, pipila ka to ibababa ra, pero kung mo invest ka, tubo pa imong kwarta. Dito naka-realize nyo ko mga damor nga nataglagan ang panahon, daghan kaayo ang mga realization sa imong kinabuhi. Tinuod gyud. Next on Born to Praise TV channel. Is the action of being rescued or set free. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share for more updates and videos. God bless. Diba?